And yung nag-pledge din yung private sectors natin ng 51 units, 153 personnel with PPEs. Pero ma'am, etong bilang na nandito. Wala ng tubig, ang nakapatong na sa lupa. Ibig sabihin talagang napakababaw na ng tubig. Kaya kailangan ayusin, kailangan linisin lahat ito. Tinatanong ko sa mga local official kung kailan ang last time na hinukay ito, lininis ito. Wala silang maalala kahit kailan. Kaya first time ito siguro in decades. I'm sure nangyari na itong it happened in but matagal na in decades na hindi. Araw muli nating masasaksihan ang isa na namang makabuluhang inisyatiba para sa pagsugpo sa sumasamang pagbaha sa bansa. Dinala po ng national government ang Oplan kontrabaha dito sa Cebu sa pamamagitan ng waterways cleaning operations. Matapos ito ng successful na paglulunsad ng Oplan kontrabaha sa Greater Metro Manila. Ito'y isang mahalagang hakbang sa ilalim ng whole of government and whole of nation approach na naglalayong maiwasan ng mga sakuna sa pamamagitan ng masinsing paglilinis at pagpapaluwag ng ating mga waterways sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Pangungunahan po ito ng Department of Public Works and Highways, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at ibang pribadong sektor upang masiguro na mas ligtas ang komunidad at mas handa ang bawat Pilipino sa matitinding panahon or hagipit ng masasamang panahon. Sa pamumuno po, of course, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na isusulong ang programang ito na mas maayos, mas matatag at mas ligtas na pamumuhay para sa lahat. Kami po ay live ninyong napapanood sa mga Facebook pages ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office at Department of Public Works and Highways. Nauna nang nailunsad ang Oplan kontrabaha Greater Metro Manila ng nakaraang 2 linggo po. Sa kasamaang palad, as we know and we have heard in the news, Bagyong Tinos landfall last November 4, 2025 devastated the entire Cebu. Wala po itong sinantong lugar sa Cebu, especially our major rivers and creeks. And as you have seen and heard in the news, umapaw po ang mga ilog natin dito sa Cebu, particularly on major rivers po natin sa Mananga. Meron din po ang Kutkot River, and dito naman po sa syudad ng Cebu at Mandaue, umapaw din po ang ating Butuanon River. So may mga affected po tayo na lugar, madami po dito sa Cebu. Layunin ng programang ito na linisin at alisin ang mga basura at bara sa mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang malalang pagbaha dito sa Metro Cebu. Saklaw ng proyekto ang 161.53 kilometers ng mga ilog, estero at creek. At syempre ang 212.60 kilometers ng drainage system dito sa Metro Cebu. Kasalukuyan po nating nakikita ang pag-ibigay ng detalye ni Department of Public Works and Highways Opo. Secretary Vince Dizon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating ginagawa ngayong operasyon dito sa Metro Cebu. Yes, particular po sa Mahiga Creek. So tinitingnan po nila ngayon ang ating briefing and information board. Kasama ng ating Pangulo ang ilang mga local government officials mula sa Cebu City, Mandaue City, at ang ating Provincial Governor Pamela Baricuatro. Kasama din po niya ang ating Regional Director of DPWH Region 7, Danilo J. Villa Jr. So meron tayo ma'am no, nakahandang mga equipment. Noon pa man naka-preposition na bago itong launching na ito ma'am. Ano-ano yung mga equipment na ginagamit natin ngayon sa paglulungsad ng Oplan kontrabaha? Yes po, marami po tayong nakahanda na equipment. Kasama na dyan ang loader. May backhoe loader din po tayo, mga naka-standby na dump trucks. Amphibious, backhoe, may mga mini dumps din po tayo, vacuum trucks, dump trucks again, and L300 and even pickup trucks. Ma'am, bukod dun sa equipment, ano pa yung mga pinrepo natin
meron ba tayong mga manpower na mula sa DPWH, LGU? Yes, ma'am. Aside sa equipment, tumulong din po, aside from DPWH Region 7, of course, tumulong yung iba't ibang local government units po natin. May mga pledge po silang equipment sa atin, including tulong po sa manpower. No? Particularly itong mga taong naglilinis ngayon ng ating mga basura. So ito palang Mahiga Creek, this runs through both Cebu City and Mandaue City. So ang upstream niya is in Banilad Mountains at ang downstream naman po niya is Mabolo Reclamation Area and Mactan Channel. Ito po ngayon yung pangunahing venue natin sa paglulunsad nitong Oplan kontra Baha. Tama po. But at the same time, ma'am, makikita din po natin mamaya-maya, ipapakita natin yung mga different sites kung saan ongoing po at simultaneously nagkakaroon tayo ng mga dredging and cleaning operations. Ma'am, ito nakikita natin sa screen natin ngayon. Ano yung ini-inspect ng Pangulo? Ito po, nakikita natin na may sinasagawang dredging po, no? Naghahakot na tayo ng mga soil, including all of these debris, para at least mas maluwag yung mga estero po natin, yung rivers and creeks po natin. So kaya dinidredge po natin itong mga to. Natapos na rin po dito yung paglilinis ng mga basura po. Medyo hindi lang natin nakita ngayon sa video, pero nasa dredging operation na po tayo. Take note lang, no, ma'am, ang operational plan ay simula ng fourth quarter ng 2025 hanggang second quarter ng 2026. Tama po ba? Tama po. An estimate of mga 7 months po tatakbo yung proyektong ito, ang Oplan kontra Baha ng Metro Cebu. So ma'am, given that time frame or operational plan, ano kaya yung magiging immediate impact nung operasyon sa pagbawas nung baha? Kasi 'di ba meron tayong 7 months na nabanggit nyo nga po kanina. Ma'am, on your part or on the part of DPWH Region 7, ano yung possible or immediate impact nung operasyon na ginagawa natin ngayon? Nangunguna na po dyan, of course, ma'am, yung paglilinis po natin ng basura. Tatanggalin po natin lahat na makikita natin sa ating mga major creeks and rivers. Pagkatapos po matanggal ng mga basura, i-dredge na po natin yan para, again, mas maayos yung daloy ng tubig sa ating mga estero, sa ating mga rivers, creeks, all the way sa mga estero po natin. So, kung makikita ninyo, kanina actually, Ma'am Fin, hindi natin nasubaybayan yung paghakot ng mga basura. So, pinapakiusap din po natin sa mga residente po, especially doon sa mga naninirahan to nearby rivers and creeks po ng Cebu, na maging responsable naman po yung mga mamamayan natin, no, in ensuring na hindi po nila itatapon yung mga waste nila or mga basura dito po sa mga rivers and creeks po natin. At tama nga yan, ma'am. Ito po ay isang whole of nation approach na tinatawag. At hindi ito magiging posible kung wala ang ating mga public partners, sa mga volunteers na hatid ng local government officials at ng private sectors. Kaya nakikita po natin kasama rin ng Pangulo sa pag-inspect ay ang San Miguel Corporation President, CEO Ramon S. Ang. Yes po, may mga tumulong din po sa atin on the private sector po. Ma'am, paano natin hinahati sa part ng DPWH? Paano hinahati ang coordination sa pagitan ng ahensya, ng LGU at ng pribadong sektor? Ano yung nagiging proseso natin pagdating sa paglulunsad ng ganitong Oplan kontra Baha? Primarily, ma'am, weeks ago, nagpatawag po tayo ng several meetings, no? One
major coordination meeting na nilungsad din natin, ma'am, wherein nag-attend doon yung mga local government officials natin, representatives, particularly doon po sa office ng disaster risk and engineering department ng iba't ibang local government units ng Cebu. And sinama din po natin, inimbitahan natin yung mga different private sectors just as so makuha po natin, no, yung coordination nila at tulong. Kasi even private ka, ma'am, may corporate social responsibility ka na tinatawag, no. So kahit dun sa mga malalapit na kanal, no, na kung saan nang nakasituate yung kumpanya, no, pwede talagang doon sila muna maglinis, no. So yun yung sinasabi ng pamunuan natin sa Department of Public Works and Highways na kung kahit gaano kaliit na pwede mong itulong, tumulong ka. And nagpapasalamat din po kami sa ating different LGUs, including our provincial government dito sa Cebu, na talagang sinuportahan po ang proyekteng ito. So nakikita nyo ngayon, ma'am, sa screen, nakikipaghalubilo po ang ating presidente dito sa mga residente, no, near our Mahiga Creek. Nabanggit nyo rin kanina, ma'am, no? Meron tayong mga resource requirements. Dahil ang DPWH Region 7, meron na tayong mga existing equipment, tsaka yung mga personnel na nakahanda na natin. Meron din ang LGU na 24 units at 202 personnel with PPEs na yon. Kasama rin sa DPWH yung 96 personnel with PPEs. And yung nag-pledge din yung private sectors natin ng 51 units, 153 personnel with PPEs. Pero ma'am, etong bilang na nandito sa resource requirements natin. Yes, ma'am. Meron pa ba tayo, ma'am, additional requirements or meron pa tayong inaasahan para maging possible itong programa? Yes po. Ang DPWH Region 7 has identified an additional equipment of 256 units and including personnel of 714 units. So ito po yung tinitingnan natin para makompleto, no, all the way to the second quarter yung proyektong Oplan Kontrabaha ng Metro Cebu. Kakailanganin natin tong mga additional requirements, ma'am. So sana sa mga nakikinig ngayon, especially sa private sector, ito yung last na pinakiusap natin, no? Especially yung mga mauunlad at mga aktibong private sectors natin na tumulong, no? And kumatok sa amin kung gusto po kayong mag-pledge ng mga equipments na kinakailangan natin, including yung mga manpower na maglilinis ng mga rivers natin, ng mga estero. Yan, kinakailangan talaga natin yung tulong nila, ma'am. Very committed naman ang ating mga private sector partners para maging possible at successful itong launching natin ng Oplan Kontrabaha. Yes, ma'am. Very positive naman yung tugon nila nung pinatawag natin sila for coordination meetings po. Ma'am, can you just reiterate ano yung mga iba pang river o sa ilang lugar dito sa Cebu? Ano-ano pa yung iba pang river na nagsasagawa ngayon ng Oplan Kontrabaha? Yes po. Papakita natin mamaya yan, no? But number 1 na dyan yung Guadalupe River po natin, which is in Barangay Pasil. And kasama na rin po doon yung Subangdako River. Nasa Subangdako, Mandawi po ito. Kutkot River, nasa Liluan po ito. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo lahat. Andito ngayon tayo para simulan yung dredging at saka paglinis ng ating mga creek, mga river, mga ilog, lahat ng ating waterway, yung pinagdadaanan ng tubig. At ito, kung maalala ninyo, ay sinimulan namin sa Petro Manila dahil doon naman ang nagiging problema yung basura. At yun ang pag nagbabara dito sa nangyayari, nagkakaroon talaga ng baha. Kaya ganun din ang aming gagawin dito dahil ganyan din ang problema. At kung titignan ninyo sa mapa, yung last time na nagbaha ang mga ilog dahil lahat ng labasan ng tubig ay barado. Kaya't kailangan natin linisin ito. Nakakagulat nga kung titignan ninyo
yung backhoe, wala ng tubig, nakapatong na sa lupa. Ibig sabihin talagang napakababaw na ng tubig. Kaya kailangan ayusin, kailangan linisin lahat ito. Tinatanong ko sa mga local official kung kailan ang last time na hinukay ito, lininis ito. Wala silang maalala kahit kailan. Kaya first time ito siguro in decades. I'm sure nangyari na itong it happened in but matagal na in decades na hindi nalinis ang ating mga waterway, ang ating kung saan nagdadalo yung tubig. At ito pareho nandito sa mga chart, kung matignan ninyo kung ano yung magiging trabaho, saan mag-specify yung mga ilog kung saan kami. Yung pitong ilog na yun, lahat yan ay dadalhin lahat yan ay pupuntahan pala ng ng ating mga heavy machinery para linisin yung mga ilog na yan. Kung titignan din, ito mahalaga din itong batignan. Kung titignan nyo, ito talaga ay isang proyekto na palagay ko hindi kayang buuhin kung hindi lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, iba't ibang LGU na leadership at yung iba't ibang private sector partner. Kasi kung titignan ninyo, ewan ko kung makita ninyo, yung DPWH, ilan yung unit? Lahat is 287. Pero galing sa DPWH is 32 units. Galing sa LGU 24 units. Ang private sector, yung San Miguel at saka yung Metro Pacific na tumutulong din sa atin, nandun din sila doon sa Maynila. Private sector kasama ng San Miguel at saka Metro Pacific, napakarami, silang pinakamarami, 51 units. Kaya kung hindi nagsama-sama lahat ng ahensya ng gobyerno at lahat ng ating mga partner sa development, dahil lagi ko nga sinasabi, hindi kayang gawin ng gobyerno na lahat. Kailangan matulungan, kailangan matibay ang koordinasyon sa ating local government. Kailangan matibay din ang koordinasyon sa private sector. At kapag nangyayari yan, nakakagawa tayo ng ganitong klaseng proyekto na magiging maganda. Ang projection natin, ang pangako sa atin, 1 year. So ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha, kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng barado na labasan ng tubig, ay yun ang lilinisin at hindi na mababara, may dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure. Pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso at nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis. At hindi ba, pagkatapos malinis ito, hindi lamang ganito yung project, meron tayong gagawin na tinatawag na Sabo Dam. Ang Sabo Dam, yung maliliit na dam na mula sa bundok pa nagsisimula at kinokontrol yung takbo ng tubig. Kasi kung minsan malaki sa damage, dito sa Cebu, malaking damage dahil ang bilis ng takbo ng tubig, kaya ang daming sinira. Ngayon, paglalagay tayo ng Sabo Dam, yung Sabo Dam ay hindi dam yan na mangungulekta ng tubig. Ginagawa niyan, kinokontrol ang takbo ng tubig. Hindi lang nag-iisa yan. Siguro mga 3, 4, baka 5 pa sa papapuntang pababa. Kaya yan ang isa pang hinihingi natin ngayon na ilagay sa budget na magkaroon ng pondo para hindi lamang dito sa desiltation, kung hindi pati na yung paglagay ng Sabo Dam doon sa iba't ibang lugar kung saan dapat. Andito yung ating mga hydrologists, ating mga experts, sila magsasabi sa atin kung saan ang pinakamagandang lugar
para ilagay lahat yan. So, patuloy ang ating ginagawa para tiyakin na yung mga problema na nagdudulot ng baha at kaya naman lagi tayo nag-aalala kapag umuulan, sana makarating tayo sa panahon na kahit umulan ng malakas, hindi natin inaalala na maibabaha ang ating mga bahay, ang ating mga tirahan. So that is what we are trying to do. This is what we are attempting to start now. Patuloy pa rin ito. Hindi lang for the next 9 months ito. Kahit na matapos na yung trabaho, babalikan ulit yan. Dahil magkakaroon ulit ng siltation, kailangan kunin ulit yan. Pero hindi na ganito kalaki ang trabaho. Dahil kaunti na lang ang kailangan kunin. So that is why we are here. This is the project that we are initiating. As I promised when we started the project in Metro Manila, that we will not only go to Metro Manila, but we will go to all the urban centers and all of those areas that have suffered severe flooding in the last rain. So yun ang pupuntahan natin. All right, maraming salamat. Thank you very much. Magandang hapon sa inyo. Thank you. Ngayong araw muling binigyan diin ng Pangulo sa bawat Pilipino, bawat ahensya ang kahalagahan ng pakikiisa sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanatili ng kalinisan sa ating kapaligiran. Ang Oplan kontra Baha ay simbolo po ng pagkakaisa ng maayos na pamahalaan at aktibong mamamayan na sabay na kumikilos para sa isang ligtas, maayos at maunlad na bagong Pilipinas. So natunghayan natin kanina na sabi ng ating Pangulo, malaking tulong po ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Kasama na po dyan ang local government units, provincial government ng Cebu, including some of our private sectors here in Cebu with DPWH. Muli ito po ay bahagi ng isang whole of government approach, whole of nation approach upang sugpuin ang patuloy na pagbaha sa ilang lugar sa buong bansa. Kanina natunghayan natin ng ilang mga operations or proseso sa paglilinis ng mga basura, burak at ilang pang mga talagang nagkakaroon ng hindrance Waste sa, materials. Tama yes, sa po. pagdaloy ng tubig, lalo na kapag tag-ulan. Kasi ma'am, napansin natin yung 1-2 buwan napakabilis nung pagbaha. Samantalang Kahit diba? kakaunting ulan na papansin natin, lumulobo na agad yung mga, especially yung mga maliliit na estero po natin. Kaya napakahalaga po ng partisipasyon ng ating mga iba pang ahensya, ng isang individual sa paglilinis ng ating mga creek at rivers. Ma'am, nakikita po natin ngayon yung parang nagtatrap ng mga basura po natin. Ang tawag dyan ay trash trap, no? So, nandyan yung may excavator po tayo dyan na kumukuha po ng mga waste materials. And yan yung nakikita din po natin yung dredging operation natin. Kumbali ilang operations yung nakita natin kanina. 2 po talagang major operations na sinasagawa natin ngayon. Again, yung cleaning. And after that, i-clear po natin, i-dredge natin. Kanina na-mention din ng Pangulo yung ilang mga units, equipment na pinledge ng mga private partner sectors. At yung meron na sa LGU, meron din sa regional office ng DPWH. Tama And po. of course, hindi rin po ito magiging posible kung wala ang tulong ng ating mga volunteers, no ma'am? Tama po, Meron ma'am. tayong mga personnel na may PPEs na nilaan din ng ating local government officials. Opo. So pag nag-provide naman sila ng manpower po sa atin, kasama na po talaga dyan yung mga personal protective equipments po nila. So again, ma'am, yung proyektong ito po ay tatakbo po ito for roughly 6 to 7 months.
starting today po. So sana pag nalinis natin ma'am, no, matulungan naman tayong i-maintain ng publiko po natin yung kalinisan ng ating rivers, creeks, and yung mga estero po natin. Pag nakita mo lang ma'am, ang daming bottled mineral waters, no, na tinatapon po sa mga ilog natin. Nakakadismaya. At nabanggit nga po ng Pangulo kanina na inaasahan po ng mga taga Cebu, ng mga kababayan natin sa Cebuano ang pagbawas ng pagbaha dito sa ilang mga lugar dito sa probinsya ng Cebu dahil sa Oplan kontrabaha na ito. At nabanggit nyo nga po, kailangan din po ng kooperasyon ng ilang mga residente, lalo na sa disiplina sa pagtatapon ng basura sa mga creek, sa mga ilog, na talagang nagkakaroon ng nagiging cause ng talagang matinding pagbaha. Tama po ma'am. Yung nakikita naman natin sa proyekto ma'am, yung inumpisahan natin ngayon, ano lang to initial lang to. Again, this is parang short term, no, na mga plano natin, but may mga major plans din po ang ahensya kung papaano kukontrolin. Kasi ang bagsak din ng tubig natin ma'am from the upstream, dumoble din, no. Nakita na yan natin nung binagyo tayo ng Bagyong Tino. Ma'am, kanina nabanggit nyo yung mga informal settlers na talagang nakatira malapit sa creek o sa mga ilog. Opo. Katulad nung sa Greater Metro Manila, sinusubukan po nating solusyonan. It's a long-term plan, yung mga illegal structures na nakatayo Yes, ma'am. malapit sa ilog. At hindi lang po doon natatapos dahil katulong po ang National Housing Authority at ang DSUD. Sila po ang nagkakaroon ng proseso o ng sistema pagdating sa mga pabahay. So, ma'am, on the part of DPWH, ano po yung proseso para dun sa mga informal settlers? To cite an example dyan, ma'am, sa Mananga River natin, no, madami tayong bumalik na informal settlers. Tayo naman po sa DPWH, we are coordinating with the local government unit concerned na kung papaano nila, no, i-relocate itong mga informal settlers po natin. So again, hindi lang naman ito proyekto ng DPWH, but katulong natin dito yung mga concerned na local government units natin, ma'am. So sana magawa ng paraan na ma-relocate talaga. Kasi otherwise, paulit-ulit babalik yan dyan So yan yung mga long-term project plans na gagawin natin kasunod nito. Kasi kung mapapansin mo, short-term lang ito Again, ang maintenance po ng paglilinis natin, hindi lang naman sa panggobyerno natin, ma'am, but malaking tulong talaga na yung cooperation ng publiko natin na kahit konti lang, no, kahit hindi lang tayo magtapon ng mga basura sa ilog natin, malaking tulong na yan, ma'am. Otherwise, maiipon yan ng ganun karami, Tons of waste yan na nakukuha natin, no. Ma'am, speaking of waste, ma'am, may nabanggit kayo kanina, ma'am, na humaharang dun sa basura para mas mabilis makolek yung mga basura. Opo. Yan yung trash trap po na nilagay natin dyan, no? Once maharang, ma'am, tsaka natin kukunin. Kaya may naka-standby din po tayong mga dump trucks. And may in-identify din po tayo ng mga dump site kung saan po ilalagay natin yung mga basurang nakolekta po natin. Pero kung napapansin nyo po sa trash trap na nasa likod po ng presidente, talagang ang dami, ma'am, ang daming plastic bottles, ang daming plastic materials, no? Hindi yan nabubulok ng mga basura So, saan ba papunta yan? Papunta yan sa even to from the estero natin, dun sa mga lalaking rivers natin, no, and creeks. So, yan po yung effect ng ginagawa po ng publiko natin, no. Kasama na po tayong lahat dyan. We have to be responsible na magtapon po ng mga basura natin. At nabanggit din ng Pangulo kanina, kailangan din ng proper monitoring after this launching. Dahil for the past years, hindi talaga ganun na monitor yung itong paglilinis natin ng mga basura, mga burak. So kailangan din Opo. po talaga ng proper monitoring.
Opo. Tututukan talaga natin yan, ma'am, no? Hindi lang ng DPWH, but kasama na dyan yung mga concerned na LGU kung saan po nasasakop itong mga rivers and creeks na to na currently nililinis natin. At dun ma'am sa kasama natin na nagsasagawa rin ng Oplan kontrabaha sa ilang mga lugar sa Cebu, talagang napakarami rin talaga nilang mga equipment, no ma'am. Meron na tayong mga naka-preposition. May mga dineploy tayo doon na equipment. Ma'am, hindi ko lang natapos kanina kasi nagsalita na po yung Pangulo natin, no? But just to name, may 8 major rivers tayo na number 1 itong tututukan ng proyektong ito po. Just to name po kung ano tong mga rivers and creeks na ito. Number 1 po dyan again yung Guadalupe River, which is in Pasil, nasa Cebu City po. Number 2, nandyan yung Subang Dako River, nasa Subang Dako, Mandawi po tong river na to. Nandyan din po ang Kutkot River in Barangay Kutkot in Liluan. Nandyan din po ang Butuanon River in Barangay Umapad, Mandawi. Actually, mataas yung Butuanon River, mami, yung stretch niya from Cebu City to Mandawi. Even part of Consolacion, dumadaloy dyan yung Butuanon River. Nandyan din po yung Kinalunsan River. No? Under po ito ng Barangay Mambaling in Cebu City. And of course, nandito tayo ngayon sa Mahiga Creek, which is in Barangay Subang Dako, Mandawi City. So, ang sabi po, narinig po ninyo kami kanina, no? Boundary na din ito parang nahahati na between Mandawi City and Cebu City kung saan naparoon po si Mahiga Creek. And, ma'am, nandyan po, kasama din po yung Mananga River, which is in Dumlug, in Talisay City. May Kansaga Bridge River din po tayo in Barangay Kansaga in Consolacion. And part ng Kinalumsan River, ma'am, makikita rin po dyan yung Mambaling flyover po natin kung saan currently simultaneously nagkakaroon din po tayo ng dredging activity. Ang Oplan kontrabaha ay simbolo ng pagkakaisa ng pamahalaan at aktibong mamamayan na sabay na kumikilos para sa isang ligtas, maayos at maunlad na bagong Pilipinas. Kami po ay live ninyong napapanood sa RTVM at PCO official channels. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas.